Ayan guys, no? Walang functional. Hindi man lang umugong. At hindi rin panibagong problema. Kasi naka-stack din to. Isa rin to sa naka-stack sa baba. Yung kasi nakaraan guys, yung gumagana na nandun sa baba. Tapos ginagamit din. Ngayon wala akong magagamit. Wala akong magagamit. Ano kaya ang sanhi ng hindi kaya ito ang kapasitor? Kasi minsan ang sira kapasitor o pasalamat tayo kung wiring connection lang, no? Kasi kung wiring connection lang, ibig sabihin hindi na tayo bibili ng ano pa, mga materialis para dito. Testing natin kung bakit naka-plug on na siya. Ayan o. Ayaw. Wala man lang siyang ugong, no? Wala siyang ugong. Ngayon, ang gagawin natin, tester yung motor. Talaga ang gagawin dyan. Tester natin ang motor kung okay. Ngayon gagamit tayo ng clamp voltage tester. Sana po ay kapasitor lang. Set natin sa transistor. Transistor kapasitor. Pwede muna natin to. Ano nangyari? Bakit ayaw niyang gumana? Ito transistor. Test natin, no? Ayan. I-test natin itong kapasitor. Kung bakit, why? Kailangan ng pag-tester marunong ka rin. Kung hindi ka marunong kang umiintindi ng mga pisa na kagaya nito. Kasi pag washing machine guys, malalaki talaga ang kapasitor.
Ayun, tester natin, no? Kung okay siya. Nakasit na sa kapasitor. Kapasitor natin isit. Papahingain mo na. Kasi hindi yan sunod-sunod guys eh. Ayan. Balik rin natin. Ayan, nag-counting na siya. Tester. Kulang na guys, hindi na umaabot ng Gs. Pero konti lang naman. Kasi ito 10 microfarad, dapat niya maging 10. Okay. Ayos yung ayos yung ating kapasitor. Ayos siya. Ito yung problema nito. Ito, no? I-unplug muna natin. Ayos yung kanyang kapasitor. Walang naging problema. Kasi kadalasan pag ganito kasing sira, pag hindi timer switch, ang timer switch yung nasa ibabaw guys, no? Minsan yun ang madalas masira din. Kadalasang masira. Ito naka-stack lang, no? Okay. Ito yung naka-stack lang sa baba. Ito ayos ito. Pero medyo mahina na rin. Kasi dapat ito guys, Gs. Dapat ito Gs 10 UA farad to. Plus 5. Dapat itong lalabas nito sa tester natin, Gs. Kaya lang 9 lang. Ilang kunti lang naman ang kulang. Kunti lang naman. Kaya pwede pa. Kunti pa ang kulang. Ito po ay washing machine na nabili pa noong 2014 iri. Pa po ito. Yung isa niyang kahawig nito guys, nasa baba na. Maayos naman siya. Maayos po yun, wala nang lang pinalitan na natin ang kapasitor. Kasi nga, pahinto-hinto. Ito kasi guys, ito yung nagsusupply. Kumbaga sa sasakyan, ito yung turbo. Kaya nga tinawag siya ng kapasitor eh. Sa madaling salita, yung capacity niya. Ito yung kapasidad.
ito yung nagsusupply ng motor. Ang pinaka-circuit niya, mayroong thermal fuse dito. Lahat yung motor may thermal fuse yan. Yan ang pinaka-circuit. Mainam kung may bukod diyan, may circuit breaker pa rin yung ating saksakan, no? Yung pinagsaksakan nitong washing machine na ito. Kasi kung hindi, matagal mag-trip yung breaker. Ito naman, ilalagay natin naman sa ito ay ohms. Ayan, kung mayroon siyang continuity, no, para sa ganon malaman natin ito yung common, ano. Kahit di natin makita yung motor, alam na agad yan. Ito yung common, ito yung guys, oh. Ito yung magkarugtong, oh. Kaya alam natin agad yan. Ayan, ititester natin, oh, kung okay yung motor. Ito guys, short mo lang to guys. Si-short lang natin kung may continuity. Ito kasi guys, yung wire na to, ito yung reverse. Ito naman yung forward. Kasi ang washing machine, forward reverse yan. I-short lang natin yan kung magtitester tayo. Okay. Tester natin, no. Kung pumapalo siya. Pumapalo, magka-counting. Ayan guys. Ayos siya. Dito, salamat. Walang sira ang motor. Thank you. Idudugtong natin ulit. Idudugtong natin ulit. Ganun lang ang pag-test ng mga motor sa washing machine. Napakadali lang. Maaaring ito ay wiring connection na naman ito. Kagaya nung dati may kinakabit tayong tingnan natin kung anong nangyari diri. Itong connection na to, siya nagpa-function. Di siya nagpa-function, no. Ayun guys, no. Ito yata ang may problema, eh. Putol. Ang karugtong dyan, eh. Ito yata. Sana ito lang may problema guys, no. Wiring connection lang dapat. Kasi minsan maluwag yung mga connection natin. Sana all kung ganyan lang. Kasi ito guys, napakadaling ayusin ng mga washing machine guys. Lalo ngayon sumikat ang online. Halimbawa kung motor ang may sira, ginagawa ko, order ako sa online. Kasi sa online ang magandang mabilis. Order 2 araw lang guys, minsan wala pa.
ano ako kasi parang kilala na rin yung account ko doon guys. Kilala yung account ko doon kaya sana yun lang ang sira, no? Dublihan natin guys kasi ito yung common. Ito yung galing sa power. Ito yung linya natin na papunta dito, nagsusupply sa motor. Ay, naglulos kunik lang siya. Naglulos kunik lang, no? Tingnan natin itong isa. Kung bakit. Ganyan lang pag-tester ng ano guys, no? Putol din. Ano nangyari dito? Bakit putol? Ganyan lang pag-testing ng ano, motor. Ganyan lang pag-testing ng motor. Kapasitor. Kasi ang dinadala nito guys, siyang pinaka-supply. Supply dyan. Yan ang ating nagpapalakas ng motor. Kung walang kapasitor, mahina ang motor. Mahina ang ikot. Kaya yan. Wala palang ganong problema ito. Tagal din ito naka-stock guys, no? Tagal din naka-stock. Ayan guys, pinakalawang na. Kita nyo? Pinakalawang na yung kasi ito naulanan doon sa loob. Nasa labas. Marami pa to guys. Iba nga, na-junk shop ko na. Na-junk shop ko na yung iba. Na-junk shop ko na yung iba. Kaya ganyan lang. Kung halimbawa, hindi gumagana ang mga washing machine nyo, umuugong lang siya. Ito kasi ayaw talaga umikot. Pag ayaw umikot guys, 100% yun. Mga wiring connection lang titingnan mo. Pero kung umuugong siya, yun ang ititester natin. Itong kapasitor. Ito. At saka yung linya ng motor. Basic na basic lang guys, no? Okay. Testing natin. Testing natin kung gumagana. Ayun po. Ayan guys, no? Sa motor yun eh. Sa motor yan. Sa motor. Sa kapasitor. Mabagal ang kapasitor niya. Kasi ito tinister natin. Dapat lalabas dito 10 UF. Kaya lang ang lumabas 9 lang. Pero kulang siya ng 35%. Pero okay pa rin. Pagkiyatsagaan muna natin, no? Okay guys, maraming salamat. Bye bye.